Hala, OMG, nabulabog na Garcia. Nagsalita na dulas, kumpirmado lahat. Marcoleta, VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Lumutang na naman ang kataas-taasang si Comelec Chairman George Garcia. Ang iniimbestigahan. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Ipagpatuloy natin, iabante natin ng konti ulit. Pasok. Si Comelec Chairman George Garcia. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Yan naman tayo, Marcoleta naman. Ba? Si Marcoleta naman ngayon. Ako naman, talaga. Ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, and yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga yung date, in-emphasize mabuti, yun po yung inire-resolve namin sa kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay niya. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat nung isang araw lamang po, ang Comelec ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman na kung saan may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala pong jurisdiction si Comelec. Pag SOSE, may jurisdiction po si Comelec. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department, kaya lang walang makakapigil sa isang nagre-reklamo na Magkaboses sila ni Rapi Tulfo. Kaboses si Garcia, si Rapi Tulfo. mag-file ng formal na complaint sa law department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung may ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa law department. Ito po yung final. Kung hindi ako nagkakamali ng kontra daya. Sir Professor Araw, nag-file po sila ng kaso. So, yun po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department kasi po kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng Comelec. Paano po yung kung ang Law Department ay may kasalukuyan ng hawak patungkol doon sa naturang personalidad. So yung po sana na pag-aaralan din ng lahat kasi po Galing magsalita, no? Ha? Ang galing magsalita. Talagang plakadong-plakado. Plakadong-plakado na maguguluhan yung makikinig para ang importante lang naman ay mahatulan at madisqualify na naman ang kalaban nila na si Marcoleta. Ayun nga yung napapansin natin. Tama si Sir Banat Bay sa sinabi niya na parang suma total din naman na lahat ng sinasabi nito ni Garcia ay gusto talagang ma-disqualify si Senator Marcoleta. Sa totoo lang mga katunay, kung mapapansin nyo, halos talaga lahat ng mga pinag-iinitan dito ay may koneksyon sa mga Duterte. Ang lahat ng mga pinag-iinitan dito
ay nagiging maugong sa eleksyon sa 2028. Talagang gustong-gusto nila na mawalan sila ng kalaban na malalakas. Sa totoo lang kasi, kung si Senator Marcoleta lang ang makakalaban sa pagiging Vice President, kung sakaling siya ang magiging Vice President ni VP Sara, napakalakas. No, napakalakas pa rin ni Senator Marcoleta kumpara doon sa mga ibang tatakbong Vice President. Di, sa totoo, yun ang napapansin ko. Parang hindi rin ako nakakakita ng magiging katapat ni Senator Marcoleta kung siya ay tatakbong Vice President. Ngayon, sa Senado, ang nakikita ko dyan, parang isa-isa nilang binabawasan ang mga kaalyado ng mga Duterte o mga sumusuporta sa Duterte dyan sa Senado. Kumbaga, nakaupo na, gusto nyo pang tanggalin. Parang si Abante, di ba? Kayo ang nagluklok kay Abante, hindi ang taong bayan. Di ba? Dinisqualify nyo yung kalaban ni Abante. Kung tutuusin talaga si Abante ay 101% natalo. Pero kayo ang nagluklok. Kayong nandiyan sa pwesto. Ngayon, ginagawa nyo na naman, parang inuulit nyo na naman. Yan, kay Senator Marcoleta. Dahil hindi nila matanggap na mas matalino sila kay Marcoleta. Ay, na mas matalino si Marcoleta sa kanila. Diba? Lalong-lalo na si Pinky. Sapaw na sapaw kay Senator Marcoleta. Hindi siya makaporma. Naman mga kababayan, ito ang nangyayari sa Pilipinas pag hindi madaan sa mabuting usapan, dadaanin sa dadaanin sa kung saan-saan. Ayan, kakasuhan, di ba? Porket, alam mo, tinik kasi sa kanila eh. Tinik po kasi talaga sa kanila, etong si Marcoleta. Kaya naman din, ewan ko kung naiisip ba nilang ipatanggal ito si Marcoleta sa Senado, di ba? Alam mo, nakakainis lang kasi isipin mo, ano to, ganito na lang ba talaga sa Pilipinas natin? Hindi nga nagde-declare ng martial law pero grabe ang panggigipit sa lahat ng kalaban. Di ba? Ganito na lang Wala ba? para kasing napakalakas ng laban nila dahil sila yung nasa posisyon eh. Kung tutuusin, kahit hindi naman sila mag-declare ng martial law, no? Hindi naman kailangan ng mga tao ay maapektuhan. Ginagamit na lang nila yung mga posisyon nila para yung mga kumakalaban sa kanila o yung mga tinik sa lalamunan nila ay maharang. 'Di ba? Kasi syempre kapag gumamit sila ng martial law, syempre magiging bad shit sila sa mga tao. Mababadre pang mga tao sa kanila, lalong hindi magiging maganda yung resulta sa kanila. So ang ginagawa nila, walang martial law sa mga taong bayan, hindi apektado. Pero ang apektado dito sa mga ginagawa ng mga taong nasa pwesto ay yung mga taong kalaban nila na alam nila na mas malakas sa kanila. At alam nila na may posibilidad na manalo sa mga susunod na eleksyon. Kaya nga ganito posisyon namin gagamitin namin, hindi namin to sasayangin. 'Di ba? Bakit namin sasayangin? Kami ang nakaupo, nasa amin ang makinarya. 'Di ba? Ngayon kung kinakalaban mo kami, hindi ka mananalo kasi nasa amin ang posisyon, nasa amin ang makinarya. Yun ang pag-iisip nila. Pero sa totoo lang, wala sa kanila ang taong bayan kahit nasa kanila ang makinarya at posisyon. Iba pa rin ang taong bayan. Ang taong bayan mismo ang nagsisilbing boses ng ang mga taong bayan mismo ang nagluluklok diyan sa mga nakapwesto kung sino ang gusto nilang iluklok. Dahil nakikita nila kung sino ang matino at hindi. 'Di ba? Kaya nasa taong bayan pa rin ang tunay na desisyon. Pero ito, minamanipula naman ng mga taong nasa pwesto. Kaya nagkakaganto yung resulta. Ang lagi nating dadaanan, asa na yung kalayaan? Kalayaan ng mga Pilipinong bumoto. Binoto nila si Marcoleta eh. Oo. Kalayaan natin yan. Pero bakit ganun ang ating anong tawag dito? Masasabi nating nangyayari. Di ba? Napaka-unfair noon. Kung tatanggalin nila si Marcoleta sa Senado, i-disqualified nila,
parang ang mga taong bayan ay hindi nila binibigyan ng boses. Kahit walang martial law, dinadaan nila sa posisyon nila. 'Di ba? Kumbaga parang kayong mga taong bayan, kahit bumoto kayo kung sino ang gusto ninyo, walang silbi yan. Dahil kaming mga nasa posisyon at may makinarya, kami ang kokontrol dito. Parang ganon. Parang nawawala ng boses ang taong bayan at kung ano ang gusto nila, ng mga nakapwesto kung sino ang gusto nilang iupo at ipalit, ay gagawin nila. 'Di ba nakikita natin dito ang kasakiman. Kasakiman sa pwesto, kasakiman sa kapangyarihan. Kasi kung hindi kasakim sa kapangyarihan, bakit ka matatakot sa mga taong kumakalaban sa iyo? Kung ikaw kumpiyansa ka sa sarili mong napakalakas mong tao at mananalo ka kahit saan ka dalhin, bakit natatakot ka? Bakit kailangan magkaroon ng mga ganito? 'Di ba? Diba? Alam mo, anyway, sana lang ho mga kababayan na naunawaan natin po itong mga ganitong bagay kasi kailangan natin bantayan. Diba? Oo. Kasi ang lupit nga nangyayari, yung palang sa issue ng kay BP Sara Duterte. Ngayon, lahat talaga ginagawa ng paraan para tanggalin. Pati mga kaalyado, ginagawa nila ng paraan para talaga matanggal sa posisyon at hindi makapagsalita. Ano na nangyari kay Libiste, di ba? Gago! Napalayas na nila. Ano na nangyari dito kay Bersaga? Na-suspend na nila, wala na, tumatahimik na. Ano na ang kanilang ginawa dito sa mga dating sundalo na nagsilbi at may nalalaman sa issue ng mali-maleta na natatanggap ng mga opisyal. Ngayon, kinakasuhan na. Kaya sinabi, yung 6 daw doon ay hindi tao ni Zaldico, ngunit tao ni Mike Defensor. At sinasabi nila, si Mike Defensor daw ang recruiter. Mantakin mo, no? Sila na yung tumitistigo, sila pa yung kinakasuhan. Kaya parang nagiging sayang ang effort nila ng mga testigo, yung may mga nalalaman, diba? Yung may mga gustong ibulalas, wala. Kawawa lang. Kaya kung tutusin siguro, meron pang may mga alam dyan eh. Kaso hindi na sila makapagsalita kasi sila na lang. Sila yung lalabas na masama. Sila yung magigipit. Kaya nga lagi ko sinasabi dito na hindi talaga mariresolba kung ano ang problema ng bansa natin dito sa korupsyon. Kung etong mga panahon na to. Kung sakaling mag-iiba yung panahon, siguro doon maaaring marisolba lahat yan. 'Di ba? Kasi kahit tayo sumigaw tayo ng ganito, ganyan, wala eh. Wala tayong magagawa eh. Sila yung mga nakapwesto. Wala din naman naglalakas loob na talagang kumalaban sa kanila ng dire-diretso. Pero si BP Sara naman, ang mga Duterte, gusto nilang matapos kung ano yung termino ngayon. Kaya yun ang ano sa kanila. 'Di ba? Kaya yun na lang siguro sundin natin. Hayaan nating matapos ang termino. At kung maglalaban-laban sa 2028, edi doon na lang tayo bumoto. Kung tutusin, nasa atin ang huling baraha eh. Nasa atin ang huling halakhak. Nasa atin ang desisyon. Pero syempre, nakakatakot pa rin. Dahil kung itong mga taong ganito ang nakaupo, nako, nako. Sa tingin nyo ba, hindi magkakaroon ng black magic? Sana nga, wag magkaroon ng black magic at lumaban sila ng patas. Pero ngayong mga panahon na to, ganyan na pinapakita nila. Nako, para silang may kinakatigan, may kinikilingan at nagseserbisyo sa isang tao lamang. Parang gano'n. Diba? So, ano na talaga ang mangyayari? Diba? Ano na mangyayari sa bayan natin? Ganito na lang ba talaga tayo palagi? Sana ang taong bayan ay gumalaw-galaw na rin. Hindi ko sinasabing magrebelde, hindi yan ang gusto kong mangyari. Alam niyo yan. Hindi ako pabor sa kahit na naman pagre-rebelde. Pero gayon pa man, sana maunawaan natin na meron tayong responsibilidad. Bilang mga Pilipino, dahil sabi nga, the Constitution natin, the power emanates from the people. Yun ay simpleng salita, ngunit napakabigat po nito. The power is or resides o emanates from the people. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayong mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.